tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mahalagang balita ang dumating mula sa rehiyon ng Gitnang Silangan na may direktang epekto sa kaligtasan at gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Noong Hulyo 28, 2026, nagsagawa ang militar ng Estados Unidos at sandatahang lakas ng Saudi Arabia ng malawakang magkasanib at tiyakang pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga estratehikong pasilidad sa silangang bahagi ng Iraq. Ang operasyong ito ay itinuturing na isa sa pinakamalalaking magkasanib na aksyong militar sa rehiyon sa nakalipas na mga buwan. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ng United States Central Command o CENTCOM, ang isinagawang ganting pag-atake ay tugon sa mahigit 30 pag-atake ng mga drone sa loob ng nakalipas na 72 oras. Ang mga naunang pag-ataking ito ay itinuturo ng Washington at Riyadh na iniutos at pinangasiwaan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Isiniwalat din ng militar ng Estados Unidos na mula Pebrero hanggang Abril 2026, nakapagtala na sila ng mahigit 600 tangkang pag-atake mula sa mga grupong maka-Iran laban sa mga puwersa ng Estados Unidos sa Iraq. Ang dalawang pangunahing punteriya ng mga naunang pag-atake ng drone ay ang mga pasilidad militar ng Estados Unidos at ang mahahalagang infrastruktura ng enerhiya sa silangang bahagi ng Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng langis at mga estasyon ng pagbobomba, pansamantalang nabawasan ang produksyon ng langis sa ilang pagawaan at sa East-West pipeline ng kaharian. Pinagtibay ng CENTCOM na ang mga pag-atake ng drone laban sa kanilang puwersa ay isinagawa ng walang naunang pag-atake mula sa kanilang panig at hindi nagtagumpay, ngunit nagdulot pa rin ang mga ito ng matinding pangamba sa seguridad ng buong rehiyon. Mahalagang linawin na ang lahat ng impormasyong ito tungkol sa dahilan at saklaw ng operasyon ay nakabatay sa opisyal na pahayag ng militar ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Habang inilalabas ang ulat na ito, wala pang formal na kumpirmasyon, opisyal na tugon o hiwalay na pagpapatunay mula sa pamahalaan ng Iran o Iraq. Ang pag-unawa ng mga detalyeng ito ay mula sa opisyal na ulat ng CENTCOM ay mahalaga upang manatiling objektibo ang ating pagtingin sa lumalalang tensyon. Maaring itanong ng marami kung bakit kailangang tutukan ng mga Pilipino ang isang sigalot na nagaganap sa kabilang panig ng mundo. Ang sagot ay napakasimple. Ang Gitnang Silangan, partikular ang Saudi Arabia at mga kalapit na bansa sa Golpo, ay tahanan ng daan-daang libong Overseas Filipino Worker o OFW. Ang anumang paglala ng armadong tunggalian o ganting pag-atake sa mga teritoryong ito ay direktang naglalagay sa panganib sa buhay, seguridad at kabuhayan ng ating mga kababayan. Bukod sa seguridad ng ating mga kababayan, mayroon ding direktang epekto ang sigalot sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa Pilipinas sa pamamagitan ng presyo ng langis. Ang Pilipinas ay isang bansang halos ganap o humigit kumulang 90 hanggang 100% na nakadepende sa inaangkat na petrolyo mula sa ibang bansa. Kapag naapektuhan ang mga pasilidad ng langis at enerhiya ng Saudi Arabia, mabilis na gumagalaw ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan na agad ding nararamdaman sa ating mga lokal na gasolinahan. Kapag tumaas ang presyo ng inaangkat na langis, mabilis itong nagdudulot ng tinatawag na ikalawang bugso ng inflasyon sa ating lokal na pamilihan. Ang mas mataas na presyo ng diesel at gasolina ay nagpapamahal sa pamasahe, transportasyon ng mga kalakal at sa huli sa presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at karne. Sa pamamagitan ng seryoso at balanseng pagsubaybay sa balitang ito, makikita natin kung paano direktang nakaaapekto sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino ang isang pandaigdigang kaganapan. Tingnan natin ng mas malalim ang mga detalye ng mismong operasyong militar na isinagawa sa silangang Iraq noong Hulyo 28, 2026. Sa inilabas na pahayag ng CENTCOM, ipinaliwanag na ang magkasanib na pagsalakay mula sa himpapawid ng mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos at Saudi Arabia ay nakatuon sa mga imbakan ng armas at pasilidad na ginagamit sa paghahatid ng supply ng mga armadong grupong maka-Iran. Ang mga pasilidad na ito sa silangang Iraq ay pinaniniwala ang ginagamit bilang imbakan ng mga armas at sentro ng suporta para sa mga nakalipas na pag-atake. Naglabas din ng opisyal na pahayag ang kaharian ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng tagapagsalita ng kanilang Ministry of Defense na si Major General Turki Al-Malki. Kinumpirma ni Major General Al-Malki ang direktang pakikipagtulungan ng sandatahang lakas ng Saudi Arabia sa CENTCOM sa isinagawang operasyon.
Isinaad ng opisyal na ang kanilang mga pag-atake mula sa himpapawid ay isinagawa bilang paggamit sa kanilang karapatan sa pagtatanggol sa sarili sa ilalim ng Article 51 ng United Nations Charter matapos harangin ng kanilang mga sistemang panlaban sa himpapawid ang mga drone na tumarget sa kanilang mga pasilidad ng petrolyo. Ang pahayag na ito mula kay Major General Turki Al-Malki ay may malaking kahalagahan sa kasaysayang militar ng rehiyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na formal na inamin ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang direktang paglahok nito sa isang pagsalakay mula sa himpapawid sa loob ng teritoryo ng karatig bansang Iraq. Ipinapakita ng hakbang na ito ang higit na pinalakas na dalawang panig na kooperasyon at koordinasyong panseguridad sa pagitan ng Washington at Riyadh laban sa mga grupong itinuturing nilang mga kinatawan ng Iran. Sa kabila ng matagumpay na pagpapakita ng koordinasyon ng dalawang bansa, nananatiling objektibo ang ating pag-uulat sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa mga opisyal na pahayag. Ipinapakita ng kooperasyong militar na ito na nananatiling matatag ang alyansang pang-operasyon ng Estados Unidos at Saudi Arabia pagdating sa usapin ng depensa sa rehiyon. Gayunman, kailangan tandaan na ang mga pahayag na ito ay nagmumula sa panig na naglunsad ng operasyon. Sa panig naman ng mga grupo at pamahalaang naging punteriya ng operasyong militar, may mga paunang reaksyon na ring naitala. Ang Popular Mobilization Forces o PMF, na kilala rin bilang Hashd al-Shaabi at isang koalisyon ng mga armadong grupong Shiite sa Iraq, ay mabilis na naglabas ng formal na pagkondena. Maging ang punong himpilan ng kanilang 40th PMF Brigade sa mga lalawigan ng Basra at Wasit ay kabilang sa mga naiulat na natamaan sa mga pag-atake. Mariing tinawag ng pamunuan ng PMF ang magkasanib na pag-atake mula sa himpapawid bilang isang taksil na pagsalakay at panibagong malinaw na paglabag sa soberanya ng Iraq. Isinaad din sa kanilang pahayag na ang mga pag-atake sa kanilang mga himpilan ay nagdulot ng mga nasawi at nasugatan sa kanilang hanay. Naglabas din ng pahayag ang IRGC ng Iran na nagpapatibay sa kanilang pagtutol sa presensiya ng militar ng Estados Unidos. Nagsagawa rin umano sila ng mga ganting pag-atake gamit ang mga misil at drone sa rehiyon. Gayunman, sa kasalukuyang yugto ng mga pangyayari, wala pang inilalabas na formal na ulat tungkol sa eksaktong bilang ng mga nasawi at nasugatan mula sa Ministry of Health ng Iraq. Wala rin pang naitatalang hiwalay na pagsusuri mula sa United Nations tungkol sa eksaktong pinsala at bilang ng mga nasaktan sa silangang Iraq. Ang kawalan ng beripikadong datos mula sa mga malalayang organisasyon ay nangangahulugang kailangan pa ng mas malalim na pagpapatunay at pagtutugma ng impormasyon sa mga susunod na araw. Ang paglilinaw sa kakulangan ng opisyal at malayang impormasyon mula sa kabilang panig ay mahalaga upang mapanatili ang pagiging malinaw at objektibo ng ating balita. Sa mga ganitong sitwasyon ng mabilis na umuunlad na tensyon, mahalagang huwag magpadala sa mga hindi beripikadong haka-haka sa mga plataporma ng social media. Ang paglalahad lamang ng mga napatunayang pahayag mula sa magkabilang panig ang makatutulong upang maipakita ang tunay na larawan ng sitwasyon. Bukod sa mga aksyong militar sa larangan, mahalaga ring suriin ang mga umuusbong na pagbabago sa diplomatikong relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Ang ugnayan ng Washington at Riyadh ay kasalukuyang dumaraan sa isang mahalagang pagbabagong itinutulak ng praktikal at transaksyonal na diplomasya. Ang kalakarang ito ay may direktang epekto sa paraan ng paghubog ng mga patakarang panlabas ng dalawang makapangyarihang bansa. Isang malaking patunay ng bagong yugtong ito ang naganap noong Hulyo 2026 nang lagdaan ng Estados Unidos at Saudi Arabia ang isang 30 taong kasunduan sa kooperasyong nuklear para sa sibilyang paggamit na kilala bilang 123 Civil Nuclear Agreement. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinapayagan ng Saudi Arabia na makakuha ng makabagong teknolohiyang nuklear mula sa mga kumpanyang Amerikano tulad ng Westinghouse. Pinagkakalooban nito ang kaharian ng kakayahang magtayo ng sarili nitong mga pasilidad sa pagpapayaman ng uranium para sa mapayapang paggamit at produksisyon ng enerhiya. Ang kasunduang ito ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa patakarang panlabas ng pamahalaan ng Estados Unidos mula sa mga dating kondisyong pampulitika. Noong nakaraan, madalas na ibinabatay ng Washington ang mga kasunduan sa mga kondisyong tulad ng pag-oobliga sa Saudi Arabia na gawing normal ang relasyon nito sa Israel. Ngayon, mas nakikita ang paglipat tungo sa direktang mga insentibong pang-ekonomiya at panseguridad upang mapatibay ang alyansa. Subalit sa kabila ng mga kasunduang ito sa larangan ng nukleyar at militar, may mga naiuulat pa ring lamat at diplomatikong alitan sa pagitan ng dalawang bansa.
May mga ulat na nagpapakita ng paminsan-minsang pagkadismaya sa panig ng Saudi Arabia hinggil sa pabago-bago at hindi matatag na patakarang panlabas ng Estados Unidos. Ang mga biglang pagbabaliktad sa patakaran at pagbabago ng prioridad sa Washington, kabilang ang ilang desisyong ginawa ni Pangulong Donald Trump, ay nagdudulot ng pag-aalinlangan sa pagiging maaasahan ng mga formal na kasunduan. Dahil limitado ang ilang detalyeng inilalabas sa mga balita tungkol sa mga diplomatikong kasunduang ito, mahalagang iwasan ang pagdaragdag o pag-imbento ng mga tiyak na impormasyong wala sa mga opisyal na ulat. Ang mga pagbabagong ito sa alyansa ay dapat tingnan bilang isang mahalagang diplomatikong usapin na nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay, ang balanse ng tiwala at praktikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Saudi Arabia ay patuloy na susubukin ng mga susunod na pangyayari. Ang mga diplomatikong pagbabagong ito ay may malalim na implikasyon sa pangkalahatang katatagan ng buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Sa isang banda, ang mga magkasanib na operasyong militar at ang 123 Civil Nuclear Agreement ay nagpapadala ng malakas na babala at mensahe ng pagpigil laban sa Iran at sa mga kaalyadong grupo nito. Ipinapakita nito na handang gumamit ng direktang puwersa ang Washington at Riyadh upang protektahan ang kanilang mga interes. Sa kabilang banda, ang mga aksyong ito ay nagdudulot din ng mas mataas na panganib ng paglala ng sigalot. Ang mga ganting pag-atake mula sa mga grupong kumikilos bilang kinatawan ng Iran ay maaaring magpatuloy at muling tumarget sa mahahalagang pasilidad ng enerhiya sa Saudi Arabia. Ang ganitong paulit-ulit na siklo ng pag-atake at pagganti ay naglalagay sa rehiyon sa isang napakasensitibong balanse ng kapangyarihan. Upang maprotektahan ang pambansang kaunlaran at ang malakihang programang pang-ekonomiya nitong Vision 2030, gumagamit din ang Saudi Arabia ng estratehiyang muling pag-aayos ng ugnayan sa iba't ibang sentro ng kapangyarihan. Pinananatili ng kaharian ang mga lihim at di formal na daanan ng komunikasyong diplomatiko nito sa Beijing at maging sa Tehran mula nang magkasundo ang Saudi Arabia at Iran na ibalik ang kanilang ugnayan noong 2023. Ang diplomatikong diskarteng ito ay nagsisilbing panangga ng Saudi Arabia sakaling magkaroon muli ng bigla ang pagbabago sa mga prioridad ng patakarang panlabas ng Estados Unidos. Ang masalimuot na sitwasyong ito ay nagpapakita ng dalawang magkasabay na realidad sa gitnang silangan ngayon. May malakas na magkasanib na aksyong militar sa isang panig, ngunit mayroon ding diplomatikong pag-iingat at kawalan ng katiyakan tungkol sa pangkalahatang kapayapaan sa kabilang panig. Ang panandalian at pangmatagalang epekto nito sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan ay patuloy na mararamdaman sa buong mundo, kabilang na sa ating bansa. Ngayon naman ay talakayin natin ang mas detalyado ang epekto ng sigalot sa pandaigdigang pamilihan ng langis at kung paano ito unti-unting umaabot sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang paraan kung paano naaapektuhan ng ating bansa ay sumusunod sa isang malinaw at lohikal na pagkakasunod-sunod ng sanhi at bunga. Ang bawat kaganapan sa gitnang silangan ay may katapat na reaksyon sa presyo ng mga bilihin sa ating mga lokal na pamilihan. Nagsisimula ang sunod-sunod na reaksyong ito sa tuwing may nagaganap na pag-atake ng drone o pagsalakay mula sa himpapawid laban sa mga pasilidad ng enerhiya sa gitnang silangan. Ang anumang pinsala sa malalaking pagawaan ng langis o istasyon ng pagbobomba ng Saudi Arabia tulad ng mga pasilidad sa Ras Tanura o Yanbu ay agad na nagbabawas ng daan-daang libong bariles ng krudo bawat araw mula sa pandaigdigang supply. Ang pagbawas na ito ay nagdudulot ng tinatawag na karagdagang presyong dulot ng panganib na geopolitikal. Dahil sa banta sa supply ng langis, mabilis na tumataas ang presyo ng Brent crude at WTI sa mga pandaigdigang pamilihan. Kasabay nito, ang mga kumpanya ng siguro sa paglalayag ay nagpapataw ng mas mataas na bayad para sa panganib ng digmaan at karagdagang singil sa pagpapadala sa mga tanker ng langis na dumaraan sa mga mapanganib na lugar tulad ng Persian Gulf at Red Sea. Ang mga karagdagang gastos na ito sa pagbibiyahe ay isinasama sa kabuuang halaga ng inaangkat na petrolyo. Kapag dumating na sa ating bansa ang inaangkat na langis, ang mas mataas na kabuuang gastos nito ay ipinapasa ng mga lokal na kumpanya ng langis tulad ng Petron, Shell at Caltex sa mga mamimili sa pamamagitan ng lingguhang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ang kasunod nito ay ang ikalawang bugso ng inflasyon kung saan ang mas mahal na diesel at gasolina ay nagtutulak sa pagtaas ng pamasahe sa pampublikong sasakyan at gasto sa pagdadala ng mga produktong agrikultural. Sa huli, ang mamamayang Pilipino ang sumasalo sa lahat ng pagtaas ng presyong ito sa mga pamilihan.
Dahil sa malinaw na epektong ito sa ekonomiya, nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng ating mga OFW at ang paghahanda ng pamahalaan ng Pilipinas. Patuloy na nagtutulungan ang Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA, at Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang palakasin ang mga planong pang-emerhensiya sa rehiyon. Gumagamit ang pamahalaan ng isang sistemang may apat na antas ng babala sa krisis upang gabayan ang ating mga kababayan sa gitnang silangan. Ang Alert Level 1 o Precautionary Phase ay nangangahulugan ng mas pinaigting na pagsubaybay at pagpaparehistro ng mga Pilipino sa embahada. Ang Alert Level 2 o Restriction Phase ay nagpapatupad ng pagbabawal sa pagpapadala ng mga bagong manggagawa, ngunit pinapayagan ang pagbabalik ng mga dati ng may kontrata. Sa kasalukuyan, ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation ay nananatiling nakataas sa karamihan ng mga lugar sa Iraq. Sa ilalim ng Alert Level 3, ang pamahalaan ng Pilipinas ang nagbabayad at nag-aayos ng pamasahe at tulong para sa sinumang OFW na kusang nagnanais na umuwi sa Pilipinas. Sakaling umabot sa Alert Level 4 o Mandatory Repatriation, ang lahat ng Pilipino sa lugar ng labanan ay obligadong ilikas para sa kanilang kaligtasan. Upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang emerhensiya, nagtatag ang DMW ng 24,071 Repatriation Command Center o ORCC at naghanda ng mga pansamantalang kanlungan sa mga pangunahing lungsod tulad ng Riyadh, Jeddah, Al-Khobar at Baghdad. Bukod dito, may inihanda ring mga ruta ng paglikas sa lupa patungong Jordan, Kuwait o Turkey sakaling isara ang himpapawid para sa mga komersyal na paglipad sa Iraq o hilagang Saudi Arabia at kailangang gumamit ng mga espesyal na eroplanong pauwi. May nakalaan ding tulong pinansiyal at suporta sa muling pagsisimula ng kabuhayan para sa mga OFW na maiipit sa sigalot. Sa pamamagitan ng DMW Action Fund, ang mga apektadong kababayan ay maaaring makatanggap ng agarang tulong pinansiyal na nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 piso, pati na rin ang tulong sa kabuhayan at paghahanap ng alternatibong trabaho sa ibang bansa. Ang mga opisyal na abiso at tagubilin mula sa ating mga embahada ay dapat patuloy na sundin ng ating mga kababayan doon. Bilang pagbubuod sa ating ulat balita ngayong araw, dalawang pangunahing usapin ang dapat nating tandaan tungkol sa kalagayang geopolitikal sa gitnang silangan. Una, ang naganap na magkasanib na pag-atake ng Estados Unidos at Saudi Arabia mula sa himpapawid noong Hulyo 28, 2026 laban sa mga milisyang maka-Iran sa silangang Iraq bilang ganti sa mahigit 30 pag-atake ng drone sa rehiyon. Ang operasyong ito ay nagpapakita ng malalim na kooperasyong militar ng Washington at Riyadh sa kabila ng mga patuloy na pagsubok sa kanilang ugnayan. Pangalawa, ang patuloy na umuusbong na diplomatikong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Saudi Arabia tulad ng paglagda sa 123 Civil Nuclear Agreement noong Hulyo 2026 ay nagpapakita ng mga bagong prioridad sa patakarang panlabas ng dalawang bansa. Gayunman, ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng mga panganib na geopolitikal na may direktang epekto sa seguridad ng ating mga OFW sa gitnang silangan at sa presyo ng langis at mga bilihin sa Pilipinas. Sa mga susunod na araw, may ilang mga halagang palatandaan at pangyayaring kailangan nating patuloy na subaybayan. Una rito ang ilalabas na opisyal na bilang ng mga nasawi at nasugatan. Gayon din ang investigasyon mula sa Iraqi Prime Minister's Office at PMF Command sa Baghdad tungkol sa eksaktong pinsalang idinulot ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang mga datos na ito ang magbibigay ng mas malinaw na larawan ng naging epekto ng operasyon sa lupa. Pangalawa, kailangang abangan ng opisyal na pahayag at susunod na hakbang mula sa Tehran, partikular mula sa Iranian Foreign Ministry at IRGC. Kailangang bantayan kung maglulunsad sila ng karagdagang ganting salakay o isasagawa ang mga banta tulad ng pagharang sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Pangatlo, dapat nating subaybayan ang galaw ng presyo ng Brent crude sa pandaigdigang pamilihan at ang mga opisyal na anunsyo mula sa Department of Energy o DOE sa Pilipinas tungkol sa lingguhang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo sa ating mga lokal na gasolinahan. At panghuli, kailangang bantayan ng mga opisyal na abiso mula sa DFA at DMW tungkol sa antas ng babala at mga paalala sa seguridad para sa ating mga kababayang OFW sa Iraq at Saudi Arabia. Manatiling nakatutok at maging mapagmatyag sa mga susunod na pag-unlad ng balitang ito. Upang patuloy na makatanggap ng mga pinakabagong ulat balita at pagsusuring tulad nito, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa ating channel at i-on ang kampana para sa higit pang mahahalagang balita.